Ramdam na ang Pasko dito sa Baguio City. Pero hindi Christmas carols ang pumapailan lang sa ere. Pagpatak kasi ng 3:00 ng hapon sa Baguio City Public Market, ang palengke mas lalong umiingay sa tunog ng mga nagkakalampagang palanggana, bakal, pati na gong. Ang nagno-noise barrage ang mga tindera at tindero mismo ng palengke. Protesta nila ito sa pinaplanong Market Modernization Project dito sa Baguio City. Yun po yung aming gesture. We are crying out at voice po namin ng mga manininda dito sa palengke ng Baguio para kami po ay marinig ng aming councilors. Ang palengke po ay para sa mga tao ng Baguio City. Hindi po namin kailangan ng isa pang mall dito sa palengke dahil hindi na ito matatawag na public market pag may mall pa. Bakit nga ba tutol sa planong modernisasyon ng kanilang pamilihan ang mga tindero-tindera ng Baguio City Public Market? Sa loob ng mahigit 1 siglo, naging iconic landmark na o institusyon pang maituturing ng Baguio ang palengke. Hindi nga raw kompleto ang bakasyon sa Baguio kung hindi ka makakapamili rito. Bagsakan ng napakaraming mga produkto mula sa Cordilleras. Convenient to sa mga mamimili po kasi mas mura siya at malapit po siya sa mga tourist spot. Pero para sa mga vendor gaya ni Aling Perpetua, ang Baguio City Public Market hindi lang lugar kung saan sila naghahanap buhay. Sa palengking ito rin, umiikot ang kanilang buong buhay. Dito na po ako halos lumaki din. Awa ng Diyos, sapat pa rin naman para kami maka-survive. Hanggang nabalitaan nila ang engrandeng plano ng lungsod para sa kanilang palengke. Bukod sa mas magiging bago, bali-balitang patatayuan din daw ito ng mall at parking area na solusyon sa lumalalang traffic sa Baguio City. Pero sa halip na matuwa si Aling Perpetua, nangangamba. Baka ito raw kasi ang maging mitya para mawala ang kanilang kabuhayan. Hindi lang daw sila mapipilitang tumigil sa trabaho kapag nagsimula na ang renovation. Mas tataas din daw sigurado ang magiging upa o renta nila ng pwesto. Ang ikinatatakot pa nila, baka hindi na raw nila ito kayang bayaran. Nakakaramdam kami ng takot, paghihinayang, awa sa sarili. Kasi nga wala na kami uurungan talaga ito na lang. So, umaasa kami na sana naman may mga tao, may mga opisyal tayo na isinaalang-alang yung mga kalagayan ng mga kagaya namin. Ganito rin ang ikinababahala ng 75 anyos na si Lola Catalina. Ang pagtitinda na lang daw kasi sa palengke ang inaasahan niya, lalo't mag-isa na lang niyang binubuhay ang kanyang sarili. Sinasabi ng mga tao, malaki daw ang renta. Mayaman lang daw ang magtitinda. Kung pwede lang, huwag niyo naman akong tanggalin para meron akong pabili ng pagkain. Magtitinda ko dito. Sabi ko, Kung ako lang, kaya naming iwanan itong palengke kasi meron na rin kaming na-invest. Ang pananaw ko is, hindi yung para sa sarili ko. Kung mawawala ang public market, how about the next generation? Ang modernization o planong pagpapaganda sa Baguio City Public Market kabilang sa 10-point agenda ni Mayor Benjamin Magalong nung tumakbo siya sa pagka-mayor taong 2019. Sa parehong taon, matapos ang ilang public consultation, inaprubahan ng City Council ng Baguio ang Conceptual Master Development Plan para sa proyekto. Kaya naman si Sunny, na 3 dekada ng vendor at leader din ng market section, sang-ayon sa plano ng kanilang mayor. Bago pa hindi nagka-pandemic, may prinupos na ang city na ma-develop itong palengke. At kami naman ay nakonsulta noon, nagawa-gawa pa ng plano.
Pero taong 2020, inanunsyo ni Mayor Magalong na ang kanyang market modernization project nakaakit sa ilang retail giant sa bansa at isusulong daw ng lungsod ang tinatawag na PPP o Public-Private Partnership Joint Venture. Isa raw sa nagpakita ng interes ang SM Prime Holdings Incorporated na nagsumite ng 4.5 billion peso proposal sa pamunuan ni Mayor Magalong. The process right now is they submitted an unsolicited proposal back when the city was following the PPP ordinance. But then the national PPP code came in, I think that was in the latter part of 2023. May original proponent status na po kasi ang SM as one of the proponents when the PPP law took effect. We followed the procedures under the law, kaya po na-reconfirm yung original proponent status nila. Dahil dito, naalarma ang maraming vendor. Sa pagpasok kasi ng mga pribadong korporasyon, hindi na lang daw basta simpleng modernization ang gagawin sa kanilang palengke, kundi ang tinatawag nilang mallification. Ang dati public spaces, katulad ng pampublikong pamilihan, isa sa ilalim sa renovation para gawing malaking commercial complex o building. Walang fair na competition. Pwede nga niyang lamunin eh. Maliban dyan, dahil nga profit yung orientation niya, hirap yung ating mga farmers. Saan na nila ibabagsak yung kanilang produkto? Di magtitinda rin ng mall yung mga paninda sa market. At saka siguradong may pagkataas na yung mga OPA, malulugi kami kasi baka kunti na lang ang binta. Ayaw namin maging mall tong palengke kasi maraming maapektuhan, hindi ako, hindi lang sila, buong Baguio. Kasi bukod sa tataas ang bilihin, syempre marami rin kami maapektuhan na mawawalan ng trabaho. Tsaka hindi lahat ng tao is affordable ang presyo ng mall. Malaking kawalan din daw sa kanila kung matuloy ang construction. Ang mga vendor kasi pansamantalang ire-relocate daw sa slaughterhouse habang inaayos ang palengke. Siyempre, maapektuhan directly yung mga vendors. Hindi yun pupuntahan ng mga tao. At saka parang sardinas na, ito, 3 hektarya itong palengke. Ipagsisiksikan mo lang sa isang hektaryang relocation site. Yung ating mga mamimili din, magiging limited ang supply. May hirapan silang pumunta ron. Dagdag pa ni Sunny, para sa kanya, hindi na raw kailangan ng kanilang lungsod ng isa pang mall. Sapat na raw ang mga mall na meron silang ngayon. Katunayan, ang pagpapatayo ng expansion ng mall noong 2012, inulan din noon ng kontrobersya. Maraming puno raw kasi ang pinutol, matuloy lang ang construction nito. Maraming nasirang punong kahoy dyan. Pre-preserve natin yung mga punong kahoy, naputol-putol. Ang pamunuan ng SM naglabas ng pahayag sa issue taong 2012. Nilinaw nilang hindi pinutol, kundi nireplant daw ang mga puno papuntang Luneta Hill. Walang tumututol na i-develop itong palengke para sa lahat naman yan. Kaya lang ang inaano namin, ang siyudad sana ang mismong magpapaganda nito, magpapaayos para naman ang iayos dito, gagawa sila ng parking at saka as in palengke lang ang may tayo sana. Wala nang koneksyon ang mall-mall na may tayo. Ang pangamba ng grupo, minsang sinagot o binigyang linaw ni Mayor Magalong. Totally sinungalingan sinasabi na ng malification. The public market will be owned, operated by the city. May hindi lang po pagkakaintindihan doon kasi ang paniwala din po ng iba, pag nabigay po sa proponent, sila na po ang magpapatakbo ng market. Hindi po totoo yun. So yung itatayo po na Baguio City Public Market, fully under the management of the city po yun. Sa ngayon, ang renta po dyan, ang management, lahat ng patakaran, base po yun sa aming market code. Same din po, ang renta, ang spaces, ang rules and regulations, magagaling din po sa city. Kabilang sa isinumiting proposal ni Mayor Magalong ang magiging itsura ng Baguio City Public Market kapag natapos itong sumailalim sa modernization. Magkakaroon ito ng 8 palapag para sa parking area, 3 para sa pinaplanong mall, at 4 na palapag ang para sa palengke. Ang kontrata tatagal ng 50 taon. People of Baguio deserve a better market, a clean market, a highly compliant market. We have already addressed all the concerns. Maayos naman yan at walang kalokohan yan. Walang corruption na nangyari yan.
Pero ang mahigit 4,000 vendors ng pamilihan hindi kumbinsido. Kaya para ipahayag ang kanilang pagtutol, araw-araw silang nag-iingay. Mula Oktubre, nagsagawa na rin sila ng signature campaign. Layo nilang makakalap ng 25 hanggang 30,000 na mga pirma para mapahinto ang proposal. Hindi lang basta signatures yan. Nandun naman yung petition na sinasite namin yung dahilan ng pagtutol. Andun yung 70-30, hindi naman totoong at no cost to the government. Apektado yung heart and soul of the city of Baguio. Yung 50 taon, napakatagal. Hindi lease yan, parang naibigay na o pag-aari na. Kasi 50 years eh. 2 henerasyon na yun. At sinasabi namin, kaya naman ng city na i-develop. Financially po, although meron naman po tayo mga funds available, marami rin pong proyekto ang city bukod sa public market. So meron po tayo mga health centers, barangay halls, satellite markets. Baka po mapabayaan din po yung mga equally important projects like that kung devoted po lahat sa Baguio Public Market. Kasi medyo malaki-laki po ang kailangan ayusin dyan, gaya po ng drainage at ng sewerage. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Nitong Miyerkules, naabutan namin ang public session ng Baguio City Councilors kasama ang SM Prime Holdings Incorporated. Muli nilang tinalakay at sininsin ang plano para sa development ng palengke. National issue na po yan. Anong nangyayari? Bakit ganyan ang sinasabi nila yung proyektong yan? Ito po ay widely perceived na po na may harm na po sa local community, sa cultural and economic fabric. Tinutukan din ito ng mga vendor na kasapi ng BCPM. I'm standing as a voice of the vendors of public market. Retain public market for the public people, not a mall, not SM. Marami na po kaming karanasan sa SM, tama na ang isa sa Baguio po. Kaya fight, fight, fight! Parang wala doon sa i-reject yung proposal. Parang hinihilot na approvean yun. Lalagyan nga lang ng mga conditions. Like for example, yung logo nitong mall na to na dati pinangalanan nilang Market Mall. Maliliit na bagay. Pero ang hindi natatalakay yung talagang pagtutol ng mga vendors at saka pagtutol ng mga mamamayan ng Baguio. Sinubukang hingan ng aming team ng pahayag ang SM Prime Holdings Incorporated pero tumanggi silang magpa-interview. Ulitin ko lang po, hindi po siya magiging mall. Rehabilitated market po siya. So, syempre, kailangan din po natin mag-update po ng infrastructure doon. After po nung nangyari 2 or 3 years ago, yung may nasunog po na isang block, kailangan pong gawing disaster-proof yung infrastructure ng market. Ang pinal na desisyon ng Baguio City Council sa proyekto malalaman sa susunod na buwan. Dalawang klase yung legacy, good at saka bad legacy. Makikita lang natin ang epekto nito after 10, 15, 20 years. Kung hindi naging maganda ang ating desisyon, nag-suffer na sila, baka hindi na natin pwedeng ibalik yan. Ating panawagan sa mga namumuno dyan, sa magdidesisyon, dediretsuhin ko na, i-reject na lang natin yung proposal na yan at tayo na mismo magpaganda at mag-develop. Ongoing pa rin po yung review ng City Council. We have always been transparent and open. We hear all of the criticisms and sentiments. We really do. Hindi naman po namin na-deny ever na marami-rami rin po yung may ayaw sa project. Pero sundan po natin yung process. Kung hindi po siya ma-approve ng City Council, next options. Walang masama sa pag-unlad, pero dapat walang maiiwan, walang maeetsapuera o maaagrabyado. Alangga ko, ikaw apo. Alangga ako man, kaula. Ba't ka nagsiman? Naharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip
Ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo magpapatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa Kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.